Breaking news mga kababayan. Nako po, Attorney Cristina Conti, EGK attorney lawyer ng ICC. Kasama na rin sa nalintikan ng Amerika. Isasanksyon na din si Attorney Conti. Nako po mga kababayan. Tatanggalin na rin ng mga bank transaction ito or yung mga connection sa kahit kanino. Isasama na rin sa pag-iinitan ni Donald Trump. Aba, matindi mga kababayan. Nakarma na rin ito. Ay panoorin natin, may pasabog si Donald Trump dito. Iisa-isahin daw yung mga pangalan di umano. Totoo kaya? Panoorin po natin. Ito po. The United States will provide no support and recognition to the International Criminal Court. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority. The ICC claims near universal jurisdiction over the citizens of every country, violating all principles of justice, fairness, and due process. We will never surrender America's sovereignty to an unelected, unaccountable global bureaucracy. In the U.S. streak to impose sanctions on ICC judges, 2 more names were added. Ayan mga kababayan, nako po. Isasama ba ang pangalan ni Cristina Conti, ang representative na abogado ng mga EJK victim do umano? Nako mga kababayan. Magagaya yata kay Karim Khan na ICC judges. Kina Kimberly Pros. Kina... Sino ba ito yung isa, mga kababayan? Na Peruvian ICC judge na ito? Panoorin po natin. Ito po. Merong pasabog si Attorney Conti. Panoorin natin mga kababayan ko. Ito. Ano ba ang update sa ICC? Sinama na rin ba siya sa hagupit ni Donald Trump? Isa-sanction na rin ba ito? Di ba yung mga judges nalintikan na, pinilayan ni Donald Trump, tinanggalan ng kung ano-anong mga business transaction gaya ng mga online banking, hindi makatanggap at makareceive ng pera o donation man lang, kahit makapag-taxi or grab, nahihirapan sila. So, si Attorney Conti mga kababayan, isasama na rin ba ito sa kukuyugin ng Amerika? Nako, trilyanes naninilikado din. Nako, eto na. Ipakita natin. Attorney, there were observations filed by both the prosecution and the defense. Siguro doon muna tayo sa prosecution's observation. Can you break this down for us? Well, on the part of the prosecution and the victims, so tatlo sila actually, yung prosecution at saka victims ay kumbaga sumasang-ayon dun sa sinabi ng mga legal experts at kumbaga sinusuhayan na talagang kaya ni Duterte based on facts na tumayo o harapin yung kaso laban sa kanya. At kahit pa sinasabi ng defense, ang sabi niya ay meron kasing may minor discrepancies, may tanong tungkol sa extent of the kumbaga condition of Duterte. Karamihan kasi dito ay redacted kaya hindi natin masabi specifically, pero kung ano't ano man, meron daw extent of the condition. Hindi niya sigurado, sabi ng isang expert, pero nagbibigay daan ako dito sa isang expert na mas alam ito. Tingin ko ito yung geriatric psychologist na tumingin kay Duterte kasi ito ay kumbaga medical expert na ang expertise ay tumingin sa matatanda sa kanila. Alam niyo mga kababayan, itong si Attorney Cristina Conti na representative na lawyer ng mga EJK victims, sa susunod makakarma ito mga kababayan. Isipin nyo, kapwa mo Pilipino, gusto mong ipakulong sa ICC, ayan na, banatan tuloy ang International Criminal Court, na sanksyon tuloy ng Amerika. Huhulihin na ng Russia ang mga judges ng ICC na ginagawang gatasan si PRRD, ginagawang trophy, pati ikaw, ginagawa mong piggy bank si Duterte. Ay balang araw
Sisingilang ka rin ng karma, Attorney Conti. Nako po, isasama na ni Trump ito sa kanyang galit. Kasi isipin nyo, pati si Netanyahu, gusto ba naman ipaaresto? Gaya daw ni Duterte, kaya daw nilang ipahuli. Ayan, sumabog si Trump. Anytime, lulusubi ng ICC. Gaya ngayon, itong Russia, naghahanda ng matinding hukbo. Yung kanilang mga hukbong armado, nakaredy na po. Talagang susugod na po sa Europa kasama ang ICC. Nako, mga kababayan, panoorin po natin. Nilang psychological health. Kaya, ultimo, ang sinasabi ng depensa ay, ito, medyo magkaiba ang kanilang opinyon. Pero, kung sa amin, hindi ganun kalaki ang diferensya at sa totoo, lahat sila pare-pareho ang conclusion na una, kayang maintindihan at masundan ni Duterte ang kung anong mang mangyayari sa korte. Pangalawa, kaya niyang harapin, salagin, i-contest yung charges laban sa kanya. Kung may nirereklamo, kaya niyang mag-voice out ng kanyang defense. And certainly, kaya niyang magbigay ng instructions sa kanyang defense counsel kung paano haharapin ito. Ultimo, fit to stand trial. Kaya ang panawagan namin doon sa judges na final say patungkol dito ay i-affirm na fit to stand trial si Duterte at i-reset na, i-reschedule ang confirmation of charges hearing. But the Duterte camp is contesting yung recent medical exam. They are saying that there are certain inconsistencies. Can you tell us more about this, Attorney? Well, the inconsistencies turn out to be minor details. One is, again, the extent of the condition. I would say this would pertain to his memory. Almost all of them say that there is some form of memory loss. One says it's only short-term memory loss. Kumbaga, nakalimutan kung saan naiwan yung damit, saan naiwan yung gamit. Yung isa naman sabi, oo, may short-term memory loss, pero yung matagal nang nangyari, naaalala niya yan. Kaya kahit pa sabihin natin na may pagkaulyanin na, hindi ganun kalala para makalimutan niya yung nangyari, particularly noong panahon ng war on drugs. Kaya sabi nung parehong experts, kung ang tatanungin, kaya ba niyang harapin ang charges? Kaya. His lawyers, FPRRD's lawyers are saying na magiging problema itong short-term memory loss. Halimbawa, kung in court, maaalala niya yung certain evidences, pero pagkadating daw sa time na comparing one evidence against another, baka hindi na niya ito maalala. Do you think this is possible? And hindi ba ito nakikitang concern by the doctors who have evaluated FPRRD? Well, it is. It would be a concern if his short-term memory affects his, kumbaga, long-term memory. But then, his defense will be able to build their case for over a long period of time. Second, the source of information will not only be Duterte. There are others who may be willing to come forward, and in fact, the prosecution in the course of their investigation have submitted, I think, around 5 pieces of exculpatory evidence. Kumbaga, ang ICC, medyo stricto yan eh. Kunin ang lahat ng impormasyon at kung may impormasyon na natalisod na nagpapawalang sala kay Duterte, Alam niyo mga kababayan, itong ICC na ito ay isa ring manggagatas ito. Namimira ang mga ito. Isipin nyo, they just only gathered this information about PRRD. Majority ng mga Pilipino gusto ang pamamalakad kay PRRD. Iilan lang itong mga dilawan, pinklawan at mga bangagan at mga loyalista na tatanga-tanga mga kababayan na hanggang ngayon tatanga-tanga. Ginagamit po nila si PRRD na trophy gaya ng ICC. Kaya ngayon nalintigan sila ng Amerika. Kinakarma sila. Ayan, anytime pwede silang sugurin ng Russia, Israel at Amerika. Kita nyo naman ang ginawa ng Amerika sa mga judges na ito. Sinanksyon po. Isipin mo, kaya ba nila si Trump?
Si Russia Putin, saka si Netanyahu. 'Di ba? Kaya nyo bang gawin 'yon? Ipahuli. Si PRRD lang kasi mahina yan. Saka matanda na rin. Mahirap kasi ang bansang Pilipinas. Hindi gaya ng Amerika. Wala namang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas eh. 2018 pa umalis ang Pilipinas sa membership nito sa ICC na ito na isang scam na namimera, kumakwarta at kumukulimbat ng pera sa mga mahihirap na bansa. Yung mga napupolitika gaya ni PRRD. Kita niyo naman ngayon mga kababayan. Ang tindi po namang nagaganap ngayon. Yung Cathy Cabral issue ngayon. Tila malaking katanungan kung ito talaga ay katawan niya o isang orchestrated na pineke yung katawan para matakasan yung kaso. Gusto nilang takpan yung issue ng flood control issue dito. Tignan yung mastermind. Hindi nila mahuli-huli kung may testigo, haharangin nila. Gaya ni Senador Marcoleta, kay Gotesa, ano nangyari? Sabi ni Mike Defensor na dating congressman, ayun, dinitain. Hindi na makita. Ang dami po mga kababayan na insidente yun. Mga sap-sap ang nakulong. So ngayon, pakinggan po natin itong sinabi ni Attorney Harry Roque. Ito po. Old Spice keeps Malupit itong statement ni Harry Roque dito. Pakinggan nyo po mga kababayan. Magugulat kayo dito. Pinagkakaisa ng ICC pero malapit ng matunaw ito mga kababayan. Makakarma ito kasama nitong Trillanes at itong si Conti. Panoorin po natin, may pasabog itong si Harry Roque. Di umano mga dalubhasa ay nagsabi na meron siyang sapat na kakayahan marap. Alam niyo po yung pagtatalaga ng mga di umano mga dalubhasa, controversial po yan ha. 2 beses na merong na talaga ang registrar, yung parang clerk of court na kumuha ng mga dalubhasa para i-examine si Tatay Digo, pinatanggal. Yung una, suspendido pala sa kanyang board. Kung hindi ako nagkakamali, psychiatric board, no? Bakit ka magtatalaga ng expert witness na suspendido sa psychiatric board? At ano naman ang naging basihan ng registrar na kunin yung isang taong suspendido from the practice of psychiatry? Yung pangalawa naman, abay, ang dami palang mga social media posts na laban ng kay Tatay Digo. Bakit ka naman kukuha ng isang di umanong eksperto na dapat ay maging patas, ang dami-dami naman pala niyang sinasabi laban kay Tatay Digo. Alam niyo po, tanggapin natin ang katotohanan dito sa Europa, talagang hindi po nila kinikilala ang mga mabuting ginawa ni Tatay Digo. Palibasa po siguro dito sa Europa, hindi nila nararanasan yung mga karahasan na ginagawa ng mga drug addicts. Dapat nga, tignan na lang nila ang estado ng Pilipinas dahil ang ating presidente nga ay nasa impluensya ng droga. At makita nila kung bakit kinakailangan talaga na kamay na bakal ang kasagutan dito sa issue ng droga. Ang malungkot, itong si President Trump para bagang sumusunod sa yapak ni Tatay Digong. Abay, hindi lang niya tinatarget ang mga drug lords, ginagamit pa niya humbong sa datahan ng Amerika para bombahin ang mga pinaghihinalaang mga drug lords dyan sa gitnang Latin America. No? At nagpapakita yan na hindi naman mali ang ginawang pulisya ni Tatay Digo dahil ang sabi naman ni Tatay Digong talaga, hindi naman bawal ang paggamit ng dahas sa parte ng mga kapulisan. No? At kung mayroong pangangailangan at ito ay proportional, hindi naman po illegal ang pagkuha ng buhay kapag ang isang alagad ng batas ay mayroong banta sa kanyang sariling buhay. Well, malungkot nga lang po na ngayon nakikita natin kung paano ang Estados Unidos ay gumagawa ng hakbang na kapareho ng mga hakbang na ginawa ni Tatay Digo, mas matindi nga lang ang ginagawa ng Amerikano. Kasi meron din naman pong proportionality. Huwag naman dapat sobra-sobrang paggamit ng dahas, no? Para labanan yung mga drug lords. Pero nakikita natin sa Amerika, medyo sobra ata yung dahas na ginagamit nila kasi naglo-launch na sila ng all-out war, literally using the armed forces of the United States of America.
Sa Pilipinas po, hindi naman umabot sa punto na hukbong sandatahan ay na-involve dito sa war on drugs. Kapulisan lang po dahil it is a civil matter. Kapag naging kasapi na kasi ang armed forces dyan, ibig sabihin talagang matindi na yung problema at baka umiral na yung batas na umiiral kapag meron digmaan. Kasi sa batas po ng digmaan o international humanitarian law, po pwedeng ang gulo, ang gamit ng dahas, ay sa panig ng isang gobyerno at isang grupo na nagdedeklara ng independensya o right to self-determination o di naman kaya isang grupo na maski hindi sila nagdedeklara ng right to self-determination ay meron silang command, meron silang leadership, meron silang kakayahan na ipatupad ang batas na umiiral pag meron digmaan. Yan po yung tinatawag na non-international armed conflict. At sa tingin ko po sa Amerika, hindi lang non-international armed conflict na yan. Kasi ang binobomba ngayon ng Amerika ay mga barko na ng Nicaragua, ang mga puerto na ng Nicaragua, ng Venezuela. So ang tingin ko po, meron ng international armed conflict, meron ng aggression. Kasi nga po yung aggression, wala namang atake sa kanilang Venezuela. Bakit naman sila gagamit ng hukbong sandatahan para panbugin ang mga barko at targetin ang mga puerto ng Venezuela? Pero ang punto ko lang po, pagdating po dun sa pulisiya na gamitan ng dahas ang gera laban sa droga, well, hindi lang po si Tatay Digong yan. Pati po si President Trump ngayon ay gumagamit ng labis ng puwersa. Kung ikukumpara mo dun sa O yan, mga kababayan, pati si Trump galit sa droga. Gumagamit na ng militar. Gumagamit na ng missile, mga kababayan. So ito po ang mga komento. Kung ang mga binanggit ni Atty. Topacio ay sadyang may katibayan ng mga suspendido sa psychiatric board at obvious na bias, sa tingin ko dapat itong mabanggit na ng depensa. Alam naman na marahil ito ni Atty. Kaufman at defense team nito. I agree to press Trump to fight drug cartel. Mga bayaran ang nakuha nila ng mga doktor, kaya hindi talaga nila papakawalan si Digong dahil ang kagustuhan ni Bangag dyan, mategi si Tatay Digong sa ICC. Kaya sanib pwersa at pera ang mga oligarko at elitista dito sa Pinas. Mapigilan lang makalabas si Digong sa ICC. Wala nang pag-asang Pinas kaya ninanakaw ng pera by billions para sa sarili nila. Sige lang, baka maging civil war, gayon din. Buhay nyo iyan. Ilabas sa si Tatay Digong, huwag asahin mga taong bayan, iimbestigahan yung examen kay Tatay Digong. Ayan, mga kababayan. Gumagamit po ng mga bias na psychiatric or doktor ang mga ICC or itong kampo ni Conti. So mga kababayan, balang araw, itong si Atty. Conti at si Trillanes, pag-iinitan na rin ng Amerika, mga kababayan. Dahil po sa kanilang ginagawang pag-alipos sa kay PRRD. Kaya mga kababayan, kung umabot ka sa part na ito, maaring comment mo kung anong lugar ka, anong bansa ka, re-replyan kita. I-like, i-share po ang video na ito. Salamat po. Ipag-pray po natin na si PRRD ay makauwi pa at makalaya dito sa ganib. Iskambag na ICC na namimera manggagatas. Ginagawang piggy bank si PRRD para makakuha ng donation sa iba't ibang mga bansa na gusto nilang gawing trophy. Kaya nagalit ang Amerika, Russia at Israel. Pupulbusin itong ICC na ito, mga kababayan, sa sobrang galit kasi nga akala nila sila yung righteousness, the king of human rights. Sila yung pinuno. Kaya ba nilang Amerika, Russia at Israel? Di lalong magagalit itong si Trump. Baka i-sanction pati itong si Conti na attorney ng mga EJK victim ko, no? Diba? Yan lamang po, mga kababayan. Ako si The Wonders Philippines, for transparency, for a better democracy. Salamat po.